Panginoon sapagkat pagkatapos ng napakahabang panahon tayo po ay muling nagkasama at least dito po sa sa Pilipinas, and I will see you soon in person. Glory to God. In the book of Genesis, chapter 22, verses 17 to 18, the Bible says that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Dumulog tayo sa isang maiksing panalangin. Dakilan Diyos amang banal, purihin ka. Salamat po sa mga oras na ito na minsan pa kami ay pagpapalain mo ng iyong salita. Dalangin namin ang iyong paggalangis sa iyong labang lingkod na gagamitin. Hayaan mo na ang lahat ng aming marinig ay galing sa iyo. Praise God, na siyang magpapalakas at magpapatibay, Panginoon, at siyang magpapalago amang banal sa aming mga pananampalataya. We give you all the praise and all the glory, Father, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nais kong pamagatan, mga kapatid, ang ating mensahe sa umagang ito. Position yourselves where God can bless you. Or position yourselves where you can claim the promises of God for you. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. At nais kong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na magmula nung tayo po ay mga naging anak ng Diyos, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ay naibalik na po, mga kapatid, ang pagpapala na inyukol ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. I would like to remind you, mga kapatid, that we were created in the image of God. And from the very beginning, all the goodness of God, hallelujah, has been given to us. Unfortunately, alam natin, mga kapatid, na nung tayo po ay nahulog sa kasalanan, ang naging kapalit po, mga kapatid, ng pagpapala ay ang sumpa. Subalit purihin ng Panginoon kung papaanong nung tinawag ng Diyos si Abraham, at si Abraham, mga kapatid, ay sumunod sa salita ng Diyos, hallelujah, ay ibinigay ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa kanya. Praise God. Gayon din naman sa atin. Naalala po natin, mga kapatid, hallelujah, in the book of Genesis chapter 22, nang sinabi ng Bible, mga kapatid, kay Abraham na ibigay mo ang iyong anak, ang iyong natatanging anak sa akin. Ito po ay hindi po naintindihan ni Abraham, subalit siya po, mga kapatid, ay sumunod sa Diyos. At dahilan sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ang sabi ng Bible, ibinigay ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham ang lahat ng mga pagpapala. In the same token, mga kapatid, kung minamahal, hindi natin ibinigay originally ang ating mga sarili. Sapagkat tayo po'y mga maruming basahan sa kanyang harapan. Tayo po'y mga makasalanan. But the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Amen. At ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah. And to that effect, mga kapatid, ang mga pangako ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, ay napunta sa atin. Amen. Hallelujah. Katulad ng sinasabi, mga kapatid, ng John chapter 10. Sabi ng Panginoon, I came to give you life and for you to have it more abundantly. At sa umagang ito, mga kapatid, nais ko lang bigyan ng diin ang ilang mga prinsipyo na dapat nating gawin. Katulad po, mga kapatid, ng ginawa ni Abraham upang ang pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya, ang mga pangako ng Diyos na binigay sa kanya, mga kapatid, ay ma-redeem natin. Okay? Ay totoong mangyari sa ating mga buhay. Number 1, mga kapatid, na dapat natin gawin, kinakailangan baguhin po natin, mga kapatid, yung ating mentalidad. Tayo po ay nagkaroon ng malay sa buhay ng kakapusan. Hallelujah! Sa buhay, mga kapatid, na yung pinagkakasya lang, mga kapatid natin.
kung ano po yung meron sa atin. Sapagkat, hallelujah, dahilan sa ating maraming buhay, sa ating mga makasalanang buhay, praise God, and this is true, maging mayaman o mahirap, praise God, maging mataas o pangkaraniwan, lahat po ng tao, mga kapatid, ay naging pobre sa harap ng Diyos. Amen. And hallelujah, now that you are a child of God, we must change that mentality. Amen? Anak na tayo ng Diyos. Kasabay, mga kapatid, ng pagtanggap niya sa atin, mga kapatid, ay ang pagbabalik ng mga pagpapala. Kung tayo anak ng Diyos, let's live and think like a real child of God. Katulad na sinabi ni David, ang sabi po ni David, hallelujah, dati akong bata at ngayon ay matanda na. Ang sabi niya, subalit hindi ko nakita na ang anak ng Diyos ay nang limos ng tinapay. Hallelujah, praise be the name of Jesus. So mga kapatid, ang blessing na ito ay hindi do sa physical lamang na nagaganap, kung hindi, it is a mindset coming from the heart, claiming all the promises of the Lord that He has given to us as His children. Amen? In the book of 1 Peter chapter 3 verse 9, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, and ye should inherit a blessing. Now take note that you should inherit a blessing. Praise God. Sinasabi po, mga kapatid, ni Pedro na hindi po tayo nag-respond sa sitwasyon to preserve ourselves. Yan po ang dahilan kung bakit meron tayong mga maling desisyon. Sapagkat pinipilit nating ayusin yung ating mga sarili. Inayos na po tayo ng Panginoon. Kaya tayo minsan ay nakakapagbitaw ng mga maling salita. Because we are always, hallelujah, concentrating on how are we going to make ourselves better. Hey, listen to me. We are in our best position already as a forgiven child of God. Amen. At ang sabi ng Bible, sa anumang sitwasyon, ang lalabas sa ating mga bibig, kinakailangan ay pagpapala. It is important, hallelujah, that we should know how to properly position ourselves for His blessing. And pag sinabi ko, mga kapatid, na properly position, hallelujah, ourselves for blessing, I'm talking about being at the right place in the right time. Being as we are, as properly as we should as a child of God. Sapagkat pag dumating, mga kapatid, ang pagpapala, katulad po ng inakay ng ibon na wala sa kanyang pugad, mga kapatid, we are going to miss the blessing. Glory to God. So I'm not just talking about, hallelujah, the geographical position that we should be on the exact time. I'm talking about the state of our heart, the state of our mind. We got to be children of God 24/7. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay intention sa atin 24/7. There should not be an hour in our lives. There should not be a minute in our lives that we are going to miss the blessing of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. As a matter of fact, man was blessed from the beginning, but he lost it through sin. At kasabay po, mga kapatid, na kasalanan is the confusion of who we are really. Nag-respond lang po tayo, mga kapatid, sa epekto na kung ano po tayo. Kaya nga kinakailangan magkaroon po tayo ng bagong mindset. As children of God, kinakailangan hindi na po tayo confused sa ating mga posisyon. Anak ako ng Diyos. Buhay ang aking Panginoon. Sabi ni Pablo,
isang bagay ang aking nalalaman, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi sinungaling na Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Any other blessing that is not, hallelujah, in respond to the promises of God is not blessing at all. Pero kung anak po tayo ng Diyos, alam po natin kilalanin, mga kapatid, kung anong klaseng buhay sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari, sa lahat ng panahon. Hallelujah, ang dapat ay nangyayari sa mga buhay natin. Praise be the name of Jesus. In the book of Genesis 1:28, the Bible says, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every creeping thing that moveth upon the earth." Now take note of the key word here. Subdue the earth. Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit kinalat ng Panginoon ang mga tao doon sa Tower of Babel? Because this beggarly mentality in their hearts, sapagkat sila nga po ay puno ng kasalanan, na mag-ipon-ipon sa isang lugar. And so the confusion of the tongue happened for them to replenish the earth and get the blessings that God intended them to be. Sa ganong prinsipyo, ganon din, mga kapatid, ang ipinapahayag ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Look at Psalms 129 verse 8. "Neither do they which go by say, The blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord." Napapansin nyo, mga kapatid, pagka may mga nagbe-birthday sa inyo, no? Sa Facebook, yung isa ay nagbigay ng komento sa akin. Ang sabi niya, "Pastor, lahat naman na nagbe-birthday, pare-pareho ang bati mo." Well, because I feel like that's the proper way to do it. Happy birthday. The Lord richly bless you. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, "May the Lord bless you." What is the difference? Well, if we understand how the English language goes, when you say, "May the Lord bless you," it is a wish. Sana pagpalain ka ng Diyos. And yet, kanina pa, mga kapatid, doon sa salita ng Diyos na binasa ko, huwag nating sabihin, "Sana pagpalain ka ng Diyos." Sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Si Abraham hindi lang pinagpala. Ang sabi ng Diyos sa kanya, "You will be a blessing. I will bless them that blesses you, and I will curse them that curses you." So, mga kapatid, bilang mga taong pinagpala ng Diyos, we can pronounce blessing in everything, in everybody that we cared for. Hallelujah. At ito po, mga kapatid, ay i-honor ng Panginoon. In the book of Proverbs chapter 10 verse 22, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it." Yun ang, mga kapatid, ang ibig sabihin ng the blessing of the Lord here. The blessing that we pronounced. There's power in it. Amen? And it goes on to say, mga kapatid, when we pronounce a blessing, we know that we're doing. Naiintindihan po natin, mga kapatid, na doon sa sinabi po natin ay this is in accordance with the Word of God and the will of God. And there is power in it. Kung pinopronounce, mga kapatid, ng isang totoong anak ng Diyos. So in short, mga kapatid, what I'm saying is blessing is God's empowerment in action. Amen? It is an empowerment in a man's spirit which translate in the physical. Sapagkat nalalaman natin, mga kapatid, yung ating sinasabi. Sapagkat nalalaman natin kung sino tayo, mga kapatid, before God. So we can confidently pronounce blessing. And we know, hallelujah, what to say in the right time,
We know where to be in the right place. Hallelujah. Hindi po tayo mga kapatid yung kumakampi dahilan sa politika o dahilan sa kamag-anak ko ito o dahil sa gusto ko siya. No. Praise God. We do things according to the will of God. And when we do that, mga kapatid, pati yung ating mga iniibig, mga kapatid, na gusto nating pagpalain, hallelujah, ay nakakadamay, mga kapatid, sa ating mga pagpapala. You know what? People who are not properly guided with this truth that we're talking about tend to lose the blessing because they go with emotion, they go with blood relationship, they go with what they favors in the flesh, and in the process, that person na kanyang sinamahan ay hindi pinagpala and he himself nawala yung kanyang pagpapala. But if you know how to position yourself in every situation according to the Word of God, according to the will of God, the blessing of the Lord will be with you and with the people that goes with you. Amen? Purihin ang Panginoon. Now, let me just emphasize my thought. In the book of Genesis chapter 12, verses 1 to 4. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and I will make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. So Abraham, look at verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed at Haran. One important point. Pansinin po natin, hindi lang sinabi ng God sa kanya na pagpapalain kita. You will be a blessing. Ginawa kitang pagpapala. Naintindihan po ito ni Abraham. So hindi po problema ni Abraham kung paano siya pagpapalain. Tinanggap niya, inangkin niya yung sinabi ng Panginoon. Nang araw na yon, ang pagpapala ay nasa kanya. Praise God. At siya po'y lumalakad. Pasin natin yung verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken. So on the day that he received the commandment from the Lord, the promise of God, he started positioning himself so that he can claim the blessings that the Lord has promised him. And notice this, that si Lot ay pinagpala rin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Lot ay sumama kay Abraham, nadamay sa pagpapala. Paano mga kapatid kung imbis na si Lot ang sumama kay Abraham, si Abraham ang sumama kay Lot? O kahit may pagpapala siya, hindi niya makukuha yung pagpapala na para sa kanya. Sapagkat ang sinamahan niya ay yung tao, mga kapatid, na hindi naman pinangakuan ng pagpapala. You know what I'm trying to say? Ang Panginoon ay nakikipag-communicate sa taong kanyang pinagpapala, hindi kay Lot. Pero bagamat si Lot, mga kapatid, ay hindi talaga nakikipag-communicate ang God sa kanya directly because he went with Abraham na ginawang pagpapala ng Diyos. Pinagpala rin siya ng Panginoon. Amen? In the book of Isaiah 51 verse 2, the Bible says, Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. Hallelujah. And moving forward, mga kapatid, ang sabi ng Bible, bilang mga anak ng Diyos, tinanggap natin ang mga pagpapala ni Abraham. Huwag tayong aalis doon sa mga prinsipyo na yon na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Amen?
Hallelujah. Praise God. I want to address the following questions people usually ask about blessing. Number one, is it the will of God to prosper me more than this level? And the answer is yes. In the book of 3 John, chapter 1, verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health, even as thy soul prospereth. Oh yes, it is God's will to bless you in and out. Amen? Number two, can God prosper me? Yes. In the book of Isaiah 60 verse 15, the Bible says, Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Glory to God. Number three, am I ready to receive the blessing? To be ready is to be positioned like Abraham. Amen. The moment God pronounced the blessing, the time is ripe and right for us to be blessed. That simply put ourselves in that position and the blessing comes along. Glory to God. Grace abound Abraham, but he needed some faith to actualize it. Let me remind you again of what was written in chapter 12 verse 4. So Abraham departed as the Lord has spoken unto him. We need to do some adjustment, some positioning, mga kapatid, kapag tinanggap po natin ang pagpapala ng Diyos. And hallelujah, there are some necessary things we need to do to possess and enjoy it. In the book of James chapter 2 verses 20 to 22, But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was that Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? Yung salitang work dito mga kapatid, yung po yung kanina ko pa binabagit sa atin. We must do something about this promise for us to be able to enjoy, hallelujah, God's promises. Position yourself. Hallelujah. God will not bless Abraham if he was not on the exact place where God wants him to be on that day. And what is that place? At the Mount Moriah. He was supposed to be there at the right time, sacrificing Isaac to God. At ibinigay ng Diyos mga kapatid ang kanyang mga pagpapala sa kanya. Amen? Hallelujah. Kahit na maraming doubt. Don't you think Abraham had doubts when he was about to perform what God requires of him? Oh, he was full of doubts and fears. Nevertheless, he followed God. Hallelujah. Hindi niya alam kung paano magiging maayos ang lahat. Kasi iniisip niya, how can God who fulfilled His promises na sa aking matandang edad ay magkakaanak ako? Pagkatapos hihingi niya na ialay ko yung aking anak sa kanya. Hindi ko naintindihan yon. Subalit sigurado siya na tinig ng Panginoon kasi yung nagsasalita. Sumunod siya mga kapatid. At pinagpala siya ng Panginoon beyond his expectations. Mga kapatid, ang situation po natin ngayon ay napakasimple kumpara mga kapatid sa mga kinaharap ni Abraham na tinatawag na ama ng ating pananampalataya. That's why it is very important for us to always listen to God, to always read His Word, to know, hallelujah, His will upon our lives, to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Para malaman po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at magana po natin mga kapatid ang kanyang kalooban so we can position ourselves where God can bless us in every or in any situation. So, how to position ourselves to God's blessing? Hallelujah. Sinabi ko na kanina, we must be at the right place at the right time. You need to change your location. Of course, don't just go from point A to point B.
but we change our position according to God's blessings, bidding. We change our position according to God's bidding. Katulad ng isang lumang awit na inaawit namin, devotional song. I go where you want me to go, dear Lord, to the mountains and valleys and seas. I'll be where you want me to be, dear Lord, and I'll be what you want me to be. So pagka sinabi natin position yourself, this is not just a geographical location. It is doing what God wants us to do and to be in every situation. Hallelujah. In Proverbs 27 verse 8, na-comment ko na yung thought dito sa versikulo nito kanina, earlier. Sabi rito, as a bird that wandereth from her nest, so is the man that wandereth from his place. Katulad ng mga inakay ay nawala, mga kapatid, sa kanyang pugad. Ano mangyayari sa inakay na nawala sa kanyang pugad? Ay mamamatay. Ganon din, mga kapatid, ang tao, ang isang taong pinangakuan ng Diyos, kapag wala sa lugar kung saan siya dapat nandoon, mamimiss niya yung pagpapala na ipinangako ng Panginoon sa kanya. Praise God. In the book of Matthew 10:34-39, sinabi ng Panginoon doon na huwag kayong mag-isip na ako'y nagdala ng kapayapaan. Dito sa lupa, hindi ako nagdala ng kapayapaan, nagdala ko ng tabak. Para papaghiwalayin, sabi rito mga kapatid, kinukuha na lang yung context. Ang sabi rito, verse 36, a man's foe shall be they of his own household. No? Sabi sa verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And so on and so forth. Look at verse 39. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. We don't need to find our life anymore because as a child of God, nakita na po natin ito kay Jesus. So ang gagawin lang natin mga kapatid ay sumunod sa Kanya. Yung iniisip natin mga kapatid na paglayo o hindi pagkampi sa ating mga mahal sa buhay, sa katotohanan, ito po ang dapat nating gawin para lalo silang pagpalain. Sapagkat kung hindi mga kapatid, we're going to suffer the curse with them. On the contrary, kung gagawin po natin ang pinapagawa ng Panginoon, sa umpisa siguro, magkakaroon ng friction. Especially kung ating mga mahal sa buhay hindi pa mananampalataya. Especially kung ating mga mahal sa buhay ay mananampalataya man hindi naman nagmamature sa Panginoon. Ikaw gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon. Nakikita mo ang kalooban ng Panginoon. Gawin mo ito. Pagpapalain ang lahat ng mga taong sasama sa iyo. You need to change a number of environments. Mental, physiological, physical, spiritual, and what have you. Yan ang ibig sabihin mga kapatid ng 2 Corinthians 5:17. He that is in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We really have to right away get out of our comfort zone. The place where we were being sinners are no longer the comfort zones for us. Anak na po tayo ng Diyos. Kinakailangan po hindi na po tayo at home sa ganong klaseng buhay. Iba na po ang pugad natin ngayon. Iba na po ang buhay natin ngayon. Amen? Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Ay, listen to me. Bago pa tayo naligtas, meron na pong hinanda ang Diyos na dapat nating lakaran. And I'm talking about this is in every situation, in every occasion that a child of God will be. We are being led by the Lord Himself. We better walk that path
that God is leading us to. And let me tell you, we are going to the position where God will bless us. Amen. Hallelujah. So in short, we must live the life of obedience. That was the secret of Abraham. In the book of Genesis 12:4, so Abraham departed as the Lord has spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Katulad na sinabi ko kanina, Lot went with him or changed with him, and so he got the blessing too. Amen. Look at 13 Genesis 14-16. And the Lord said unto Abram, after that Lot was departed from him, lift up thine eyes and look from the place when thou art northward and southward and eastward and westward, for the land which thou seest, to thee I will give it thee, and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. So, at this point, and take note, pinagpala na rin ng Diyos si Lot. Subalit dumating ang panahon na sa sobrang dami ng pagpapala, the Bible says, nag-aaway yung kanilang mga alipin. Sabi ni Abraham, kinakailan maghiwalay tayo. Kung pupunta ka dito, pupunta ako sa kabila. Kung pupunta ka dito, pupunta ako sa kabila. At kung binabasa natin ang Bible, ang sabi ng Bible, tumingin si Lot at ginamit niya yung kanyang carnality. Nakita niya na mukhang mas masaya rito, mukhang mas mataba ang lupa rito, at pinili niya yon. Humiwalay siya kay Abraham. And you know the story, kung paanong ang pagpapala ay patuloy na sumama kay Abraham na wala kay Lot. Praise God. Remember, you are a child of God. You are a blessing. People that blesses you will be blessed. And people that curses you will be cursed. Mga tao, mga kapatid, na mag-aaruga sa iyo, mga kapatid, ay pagpapalain. Mga taong magpapabaya sa iyo, mga kapatid, ay masusumpa. Because we are not just blessed or being blessed. The Bible says we are blessings. Position yourself where you can redeem the blessing of the Lord. Amen? In Genesis 15:18, the Bible says, in the same day the Lord made a covenant with Abram, saying, unto thy seed I have given this land, from the river of Egypt unto the great river, this river you preach it. Take note, every now and then, and that is true to us. Hallelujah. Palaging pinapaalala ng Panginoon sa atin. Oh yes, even in the midst of this pandemic. Oh yes, even in the midst of confusion. Anak, pinagpapala kita. Totoo palagi yung sinabi niya sa Matthew 28:20, and lo, I am with you always, even at the end of the world. Let's just make sure, mga kapatid, we are in the position where we can claim that promise in every situation. Huwag masumpungan, mga kapatid, hallelujah, ng Panginoon na ang pagpapala ay dito yuhulog, ikaw ay nandito because of carnality. Ang pagpapala ay yuhulog doon, subalit nandyan ka sapagkat nadala ka ng sanlibutan, nadala ka ng iyong emosyon. We got to be in that place where the blessing will fall. And that place is where the Lord is leading us to do. And that place is the decision that God is leading us to make each and every time. Where He leads us, we must follow. When a man acts in obedience to God's word, blessing is for sure. Amen. For a blessing to go in operation, you must live a life of obedience. And take note, the carnal mind, he hates to obey. He wants to do his own thing. He wants to prove something all the time.
Subalit mga kapatid, ang anak ng Diyos ay sumusunod sa Diyos. Like, there is a case in the life of Abraham. You see, the Lord promised him that God will make a great nation out of him. And yet at age 75, wala pa siyang anak. So, ang sabi ni Abraham sa Diyos, pinagpala mo ko ng material, hindi ko alam kung sino magmamana nitong napakaraming pag-aari na binigay mo sa akin. Ito bang pamangkin ko na si Eliezer ang magmamana ng lahat ng ito? Sabi ng Diyos sa kanya, no. Out of your own bosom, sa sarili mong balakang lalabas ang iyong tagapagmana. Anong himala mga kapatid na nagkaanak pa si Sarah? But it was not that easy. If you're reading your Bible, after waiting for more than 50 years at walang nangyari, they were tempted to doubt the promise of God. At dumating mga kapatid si Ismael na akala nila yun ang sagot sapagkat ginamit nila yung kanilang sariling pang-intindi. Sabi nitong si Sarah, sipigan mo yung ating katulong. Pagka nanganak kayo, yun yung ating anak. Siguro yan ang ibig sabihin ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Panginoon sa ating sariling pagkaunawa. You know the story? Lumabas si Ismael, akala nila yun ang tagapagmana. Pero nung 12 years old na ba, itong si Ismael, biglang naglihi itong si Sarah. At nung maglihi si Sarah, ang sabi niya kay Abraham, hindi ako papayag na maging kahati ng mana itong anak ng isang katulong. And the Bible says, it grieved the heart of Abraham to hear that from Sarah. Number one, hindi naman ako ang nag-propose nito. Ikaw nag-propose niyan. Pangalawa, anak ko na rin ito. Paano ko ito papalayasin? At sabi ng Holy Spirit sa kanya mga kapatid, ng Espiritu ng Panginoon, huwag kang malungkot sa sinasabi ni Sarah. Pakinggan mo siya. Sapagkat ang pagpapala ay na kay Isaac. At nakinig siya. I will not dramatize that portion anymore. But you know the story, how it is hard for a father na palayasin yung kanyang sariling anak. So listen, sumunod siya sa Diyos. And the rest is history. Sapagkat sumunod siya sa Diyos, patuloy po ang pagpapala ng Diyos kay Abraham. Sometimes, mga kapatid, talagang darating tayo sa isang sitwasyon na napakahirap. And there's only one option to do when it happens. You are a child of God. Isa lang ang gagawin po natin, susunod po tayo sa Panginoon. Amen? Number 2, we must live a life of sacrifice. Yan po ang sikreto ni Abraham. Listen to me, when sacrifice are offered, God shows up. God cannot turn back himself from the sacrifice being offered by his child. Amen? And you know what sacrifice is? It's anything of importance to God. It is anything you do or give. But this is very important. Hindi lang na gusto mong ibigay. Hindi lang na sapagkat ito yung napagpasyanan mong ibigay, kundi ito kasi yung hinihingi ng Diyos. At minsan mga kapatid, merong mga hinihingi ang Diyos na masakit para sa atin. So when we do that in obedience to God, we call it sacrifice. And God cannot say no to our sacrifices. Sacrifice is something that costs us, something that is essentially comes from our hearts. Sacrifice is something na nasasaktan po tayo. Katulad nung minsan ang Panginoon nagpipreach at dumating na ang time na kinuha yung offering sa temple, may nagbigay ng ginto, pilak at mamahaling mga alahas. Subalit tumayo ang Panginoon, napansin niya yung isang babae na nagbigay ng 3 piseta ba yun? Na sabi niya, sa katotohanan ang babaeng ito ang nagbigay ng pinakamalaki. Sapagkat yung iba nagbigay, hindi sila nasaktan. Hindi nga nila naramdaman yung kanilang binigay sa sobra ng dami ng kanilang pagpapala. Subalit ang babaeng ito, ibinigay yung lahat ng meron siya. Well, that is a sacrifice.
Amen? Hallelujah. If you have 1 million pesos in the bank, mga kapatid, nabigay ka ng 10,000, that's nothing. Pero kung meron kang 1 million, binigay mo yung 500,000, well, that's a sacrifice, right? That's something. But you just don't give 500,000. Ibibigay mo lang yun kung hinihingi ng Diyos. At minsan mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos. Hindi nga hinihingi ng Diyos eh. Yung para sa Diyos talaga eh. Ayaw natin ibigay. Ha? Alam niyo na yung ibig ko sabihin, right? Meron tayong mga kapatid na hanggang ngayon nag-i-struggle pa rin sa tithes. Ipinagdadamot pa rin sa Panginoon yung para sa Kanya. Anong karapatan mong ipagdamot sa Panginoon yung para sa Kanya? Kanya yun. Ibigay natin yung para sa Panginoon, kapatid. Kung hindi mo pa ito nagawa, I know, merong ilan dyan, and I love you. God still love you. You are still in the process of learning from that very, 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 very hard situation in your life. To a lot of people, early on, naintindihan nila yung tithing, ginawa nila, pinagpala sila. May mga kapatid tayo na 3 dekada na hanggang ngayon, hindi pa rin naintindihan o ayaw talagang intindihin o naintindihan pero hindi kaya. Mga kapatid, subukan, hihiramin ko po yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Malakias 3, subukin ninyo ko sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan sa langit at ibubuhos sa iyo ang pagpapala na wala kang sapat na silid na kalalagyan. Baka yan lang ang kulang sa iyo. Baka lahat ng bagay nagagawa mo bilang isang mananampalataya, yan lang ang kulang. Subukan mo kaya. Baka malubos ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Ha? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And you know what? Sa mga kapatid natin na ganon, maybe tithing can be considered a sacrifice for you. Do it. The Lord cannot turn back. The Lord cannot turn His back from you. He will bless you. Praise God. Hannah gave her son, Abraham gave his son, and that widow of Serapta gave her last meal. Remember that? Yung byuda doon sa Serapta na namumulot ng kahoy para iluto yung huling pagkain nila, at ang sabi niya, mamamatay na sila ng kanyang anak kasi nga may tagutom sa lugar. Dumating ang propeta ng Diyos, at ang sabi ng propeta ng Diyos, pakanin mo ko. Purihin ng Panginoon sa byudang ito, sumunod pa rin. Kahit meron siyang tanong, iniluto niya yung huling pagkain nila ng kanyang anak at pinakain sa tao ng Diyos. Kinahaponan, ang sabi ng tao ng Diyos, ano pa hinihintay mo? Magluto ka na ng hapunan natin. Ay, nako, talagang natukso na siyang sumagot ng atwiran, pero hindi naman niya nilapastangan ng lingkod ng Diyos. At sabi niya, Ginoo, yung kinain mo kanina, huling pagkain na namin yun, sanang mag-ina, ibinigay pa namin sa iyo. Wala na kaming isasaing o lulutuin para magkaroon tayo ng hapunan. Ang sabi ng tao ng Diyos, basta magsaing ka na. Salamat na lang mga kapatid at meron pa rin siyang pagsunod. Gayahin po natin yung byuda na yon. So nagpunta siya doon sa lagayan ng bigas o arena, kung ano man yun, at nagulat siya, meron na namang laman. At siya po ay nagluto at sila pong 3 ay naghapunan. At tumagal pa ng ilang buwan mga kapatid yung tagutoman. Sabi ng Bible, hindi nawalan ng laman mga kapatid yung imbakan ng kanyang pagkain. Mga kapatid, hallelujah. You want to position yourself to receive the blessing? Have this heart of obedience. Sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. That guarantees, ang ating pagsunod will guarantee that more than we wish or think of, ibibigay ng Panginoon. Amen? Hallelujah. In the book of Genesis 46:1 and 2, and Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. And God spake unto Israel in the vision of the night and said, Jacob, Jacob, and he said, Here I am. See? Nang si Jacob
bagamat he was running for his life, made a sacrifice. At ba't niya ginawa yung pagsasacrifice? Because early on, alam na niya na ito ang kalooban ng Diyos. Nung ginawa niya, mga kapatid, in the midst of his trouble, in the midst of his fear, in the midst of his uncertainty, ang Diyos ay nandoon sa kanyang sakripisyo. Mga kapatid, hallelujah, matuto po tayong magsakripisyo. Minsan, yung iba naglilingkod sa Diyos pero walang halong sakripisyo. Naglilingkod sa Diyos out of convenience. Pagka meron ng konting hallelujah discomforts, hindi na maglilingkod. Hanggang ngayon, open na yung ating mga churches, kakaunti pa rin ang nagsisimba. Mga kapatid, matutunan po natin, mga kapatid, na maglingkod sa Diyos na may kasamang sakripisyo. Hindi po tatanggihan ng Diyos yung ating mga sakripisyo. Glory to God. In the book of 1 Kings chapter 3 verses 4 to 5, and the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night and said, "Ask what I shall give thee." Oh, wow. Alam niyo epekto nun? Sapagkat si Solomon ay nagsakripisyo o ugali niyang magsakripisyo sa Diyos. Binigyan siya ng Panginoon ng blank check. You know what? Ano ang pagkakaiba ng blank check? Mga kapatid, mas malaki po yung blank check kaysa $1 million check. Kasi yung $1 million check, limitado sa $1 million yun. Pag binigyan ka, mga kapatid, ng blank check, isulat mo kung ano yung gusto mo. What the Lord is saying to us, mga kapatid, pag marunong po tayo, mga kapatid, magsakripisyo sa ating paglilingkod, unlimited po ang pagpapala ng Diyos. You know why? It is this principle that you cannot outgive God. In the first place, narinig niya ito sa akin dati, hindi naman makakadagdag sa pagka-Diyos ng Diyos yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Hindi naman. Pero pagka ginawa po natin yung nais ng Panginoon, God will bless us openly. Na hindi nga natin kaya ipaliwanag kung ba tayo pinagpapala. Mga kapatid, ang hirap kong paliwanag, mga kapatid, itong 4 na buwan na ako'y nawala sa inyo. Although, meron namang kaaliwan, kasapagkat inaruga ako doon, pinagpala ako ng mga tao na ginamit ng Diyos, pagpalaan ng Panginoon ang kanilang puso. Hallelujah. But then it was very hard for me. Ang dami kong gawain dito, ang dami kong mga plano, ang daming kabigatan na ibinigay ang Panginoon sa akin na kinakailangan kong gawin. But, napigil ako doon sapagkat yung purpose ng pagpunta ko roon ay nagkaroon ng, to my mind, ay aberya. It turned out, mga kapatid, na hindi pala ito aberya. Ito pala ay pagpapala because God was positioning me in the best blessing that I should receive in this trip. Purihin ng Panginoon. Yung iniisip ko, mga kapatid, na delay, yung iniisip ko, mga kapatid, na perwisyo, yung iniisip ko, mga kapatid, na aberya, hindi. It is God's hand working in me. I will not go in detail. I just praise the Lord for that. At narito na ako, mga kapatid. Pinili ko ng Panginoon, ligtas. Hallelujah. At I can say talagang pinagpala po ako ng Panginoon. Hallelujah. Matuto po tayong sumunod sa Diyos. Matuto po tayong magbigay ng sakripisyo. Hallelujah. At pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? So, I would like to enumerate to you, mga kapatid, the principles of acceptable sacrifices. Number 1, it must be inspired by the Holy Spirit. You must be sure na talagang hinihingi ito ng Panginoon. Meron kasing iba dyan, sabi niya, sakripisyo ito sa Panginoon, pero actually hindi ang Panginoon may gusto nun, siya lang. Kakasala ka nun. You must be very sure.
that this sacrifice really is required by no less than God Himself. Hindi yung naisip mo lang. Hindi yung gusto mo lang gawin. No. It must be inspired by the Spirit of God. Number 2, your sacrifice must be full and in whole. If God says give, don't give Him anything less. Sa Malakias 3, ang sabi rin, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi. Simply put, kung ang tithes mo 1,000, nagbigay ka ng 900, hindi buo yun. Total, magbibigay ka nilang, gawin mo ng buo para buo yung pagpapala. You must give God not less than what He requires. Amen. Kung hindi, alam mo kung mangyari, nagastosan ka lang. Walang blessing. Ibigay mo yung buo. Huwag mong dayain sa computation ba? Ay, you know what? Yung mga dati pa, 10 ba ako magta-tithes, pastor? Yung amount sa itaas o amount sa ibaba? Well, ask wisdom from the Lord kung saan ang totoo. Ay, you know what? Alam mo naman ang sagot dun eh. Nagtatanong ka pa eh. Humihingi ka lang na affirmation. But I believe you're a child of God. You are being filled with the Holy Spirit. Alam mo talaga ang sagot. Do not give God less than what He requires. Amen? Number 3, it must be offered by faith in God. Alam niyo ba ibig sabihin ng by faith? It is not something that you just do para lang magawa. No. Alam mo na ginagawa mo ito para sa Kanya. Malaki man o maliit. Hindi yung pagkamalaking gawain ay nandun na excitement mo, pagka simple lang ay hindi na. Oh, please. Everything that you do for God is very important and you must do it by faith. Your whole heart and mind and strength must be into it. Para sa Diyos, mga kapatid, napakatamis na alay ito sa Kanya. At ang kapalit nito, mga kapatid, ay malaking pagpapala. And live a generous lifestyle. Sapagkat ang ating God ay generous. Huwag nating tipirin ng Diyos. Praise God, hindi po tayo titipirin ng Diyos. Amen? And then, number 5, you must have an expectation. You do this by keeping hope alive. Well, iba po yun sa sinasabi ko dati. Ang sabi ko, kung natatanda na iba, baka hindi ako naiintindihan. Sabi ko, pag nagtatides ka, huwag mong gawin parang tumataya ka sa loto. Magbibigay ako para mas pagpapalain ako. Sabi ko, mali yun. Totoo namang mali yun. Ang tamang idea, magtatides ako kasi pinagpala ako ng Diyos. In the first place, hindi ka naman magtatides kung wala kang pagpapala. Nakuha po natin yon. Pero mga kapatid, kapag tayo po yung nag-tithes, kasama doon sa ating pagbibigay, yung lahat ng mga pangako ng Diyos na nakapaloob doon. Amen. Magkaiba yun eh. Doon sa sinabi ko kanina eh. Yung para kang tumataya sa wedding, para kang tumataya sa loto. Magkaiba yun. Hindi yun. Magkaiba po yun. Magbibigay ako para pagpalain ako. Hindi. The attitude is, magbibigay ako kasi pinagpala ako. At sapagkat binigay ko, hawak-hawak ko ang mga pangako ng Diyos. Glory to God. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let me tell you, the Lord is giving us this thought today, not for Him to bless us. O hindi para pakinabangan po natin, para ma-enjoy po natin yung mapakaraming pagpapala na matagal niya na pong ipinangako sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat.